A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa lamang. At ako'y sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya lamang. Gayon din, ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay Kanyang alipin at sugo na ipinadala sa sangkatauhan upang iparating ang mensahe na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang. At si Propeta Muhammad bilang Kanyang huling sugo. Mapasa Kanya ang pagpapala ng Allah, kapayapaan, at sinuman na sumunod sa kanila hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, nasa panibago naman tayo na yugto ng ating pag-aaral. Ika-lesson number 5 ng ating pag-aaral sa ngayon, at ang pamagat ay ang panawagan sa pagpapatunay na walang ibang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang ating magiging paksa na tatalakayin natin sa mga sandaling ito. At bago tayo mag-umpisa, nais ko munang batiin ang lahat ng mag-aaral sa ating online program o ang ating mawdu na tauhid. At hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bawat isa sa atin ay pagpalain ng Allah, biyayaan ng Allah, patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan, at gayon din dagdagan pa ang ating mga kaalaman. Alhamdulillah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, I hope na malinaw at maganda ang voice sa inyo. So pwede po kayo mag-comment kapag hindi malinaw ang voice o may disturbing na mga sounds. So pwede po nating ma-adjust, no? So just comment pag okay. Pwede rin kayo mag-comment para malaman natin na okay nga talaga, no? So maganda 'yon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang panimula, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Yan po ay aya mula sa maluwalhating Quran na sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin sa mga tao na qul hadhihi sabili, sabihin mo sa kanila na ito yung aking landas. Ito yung aking landas. At ako'y nananawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala, adu ilallah ala basira, with knowledge, with wisdom, may kaalaman, ako at ang aking mga tagasunod. So sa aya na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin na ang main na panawagan ng mga propeta, especially na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang panawagan tungo sa Allah, tungo sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa pagsamba sa kaisahan ng nag-iisang dakilang tagapaglikha. And of course, sa panawagan na ito, with knowledge, with wisdom, gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa pilitan, no, kundi nasa maayos at tamang pamamaraan at may kaalaman sa panawagan. May kaalaman sa pagdadakwa, may kaalaman sa pagpapahayag o pagkalat ng salita ng dakilang tagapaglikha. Yan ang way ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yan din ang way ng mga tagasunod ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tayo na yun, kabilang tayo sa mga tagasunod ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito rin yung panawagan natin na sambahin natin ang nag-isang dakilang tagapaglikha. Tayo na kabilang doon sa mga
nauna sa atin, especially ng ating huwaran, ng ating modelo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith nabanggit na ayon kay Ibn Abbas, no? Ayon kay Ibn Abbas, nang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpadala ng grupo patungo sa Yemen na pinamumunuan ni Muad bin Jabal. Pinadala niya si Muad bin Jabal sa Yemen. At kanyang sinabi bilang paalala sa kanya na sa kanyang pananatili sa Yemen, innaka ta'ti, isa siya sa mga sasandalan, isa siya sa mga mamumuno doon. At pinaalalahanan siya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-expand na ang Islam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Tunay na ikaw ay makakarating, daratnan mo ang mga tao na ahlil kitab, people of the book. Yung mga pinadalhan ng Torah, ng Injil. So, yan ang ma-encounter mo na mga tao. At ang unang dapat na ipanawagan mo sa kanila ay ang pagsamba, ang pagsasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Yun ang unang panawagan mo sa mga tao. At sa ibang riwaya na gawin nila na ang pagsamba ay para lamang sa Allah, na yung tinatawag na tauhid. Ang pagsamba ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag sila ay sumang-ayon, tinanggap nila ang iyong panawagan at sasamba lamang sila sa Allah na nag-iisa, sa gayong pagkakataon, turuan mo sila, ipabatid mo sa kanila na inobliga sa kanila ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Yan mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, once na tinanggap na ng tao ang kaisahan ng Allah, nararapat at obligado kaagad-agad ang pagdarasal ng 5 times a day. Obligado sa kanila ang pagdarasal ng 5 times a day sa bawat araw at gabi. At kapag tinanggap nila yon, ang susunod doon, ipabatid mo sa kanila ang obligasyon nila na sadaka o tinatawag na zakah. Sa noong unang panahon, madalas na ito binabanggit na sadaka, pero ito rin po yung tinatawag na zakat. So ang zakat ay kukunin sa kanila mula sa kanilang mayayaman at ibibigay doon sa kanilang mga mahihirap. At kapag nakuha mo na yun, at kapag kukunin mo ang zakat sa kanila, pag-ingatan mo ang kanilang mga mahahalagang bagay. Mayroong mga bagay na pag-aari ng mga tao na although may obligasyon sila na zakah, pero huwag kang maging mapagmalabis, no? Na kukunin mo na yung zakat nila at yung pa talagang pipiliin mo, yung mahalaga talaga sa kanila, so ingatan mo yon. Kasi may mga bagay na pinag-iingat-ingatan ng mga tao na ayaw na nilang makuha pa sa kanila. Nagbibigay naman sila, pero huwag kang sumobra, huwag kang magmalabis na kukunin mo ang yaman nila na pinahahalagahan nila. Enough na makuha mong zakat sa kanila, huwag ka nang magmalabis. At paka-iingatan mo ang da'wah. Paka-ingat-ingatan mo ang da'wah ng madlum, yung taong naapi, yung taong nagawan ng hindi makatarungan. Ingatan mo yun sapagkat walang namamagitan sa kanya at sa dakilang tagapaglikha, kundi walang namamagitan sa kanila, sa kanilang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya ibig sabihin nun, immediately natatanggapin ng Allah ang panawagan ng taong inaapi. So delikado kapag ang isang taong inaapi ay manalangin sa Allah, delikado yan sapagkat tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at magbubunga ang kanilang dua. So ingatan po natin yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa hadith na ito, napag-alaman natin na ang pinaka-main na dapat na ihayag natin sa mga tao ay ang tauhid, ang kaisahan ng Allah, which is ito yung subject natin.
ito yung pinaka-first na dapat na ihayag natin sa mga tao. Until now, until the day of till the day of judgment, no? Hanggang sa huling sandali natin sa mundo na ito, ang kaisahan ng Allah ang siyang unang panawagan natin. Pag tinanggap nila, that's the time na sabihin na natin sa kanila ito ang kanilang obligasyon. Ang sala o ang zakat. At sa panahon na yon, hindi pa obligado ang iba pa, ang fasting at ang hajj. Kung kaya hindi na nabanggit dito sa hadith na ito, sapagkat ang obligasyon at that time ay ang kaisahan ng Allah, ang pagtanggap sa Allah at pagtanggap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then yung 5 times a day prayer, at then yung zakah, no? Yung zakah, yung obligatory na charity, kawang gawa, yun po ang obligado at that time. So, kinakailangan na i-impose sa kanila ang mga bagay na ito. Or else, ang pagtanggap lamang sa kaisahan ng Allah na hindi magdarasal ay totally hindi niya tinatanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, mapapansin din natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang kahalagahan ng sala dito. Na susunod dito sa tauhid na kinakailangan talagang isang Muslim na sumasamba sa Allah, nararapat siyang magdasal ng 5 times a day prayer, no? 5 times a day prayer. At then kung kaya na niya at may sobra na siya, na yaman, that's the time kinakailangan siya maglabas ng kanyang obligatory na charity. So sa hadith na yan, pinaalalahanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muad na sa kanyang pamumuno doon, tinanggap na ng mga tao ang kaisahan ng Allah, nagdasal na sila, then kukunin yung zakah nila, wag lang siyang magmalabis. Kasi sometimes hindi natin maiwasan, baka ang syaitan ay mag-inganyo at makagawa tayo ng pagmamalabis. So, sa punto na ito, iniwasan na muna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mangyayaring pagmamalabis. Sapagkat kahit sino pa man, kapag iyong masaktan ang tao, kapag iyong maapi at mananalangin sa Allah, walang namamagitan sa kanila sa pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ingatan mo kapatid, na ikaw ay makapangapi sa iyong kapwa. May isa pang hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ayon kay Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Khaybar, ito yung sa labanan sa Khaybar, no? So, welcome sa mga sister na pumasok sa online. Let us mention some of their names. Si Siti Rosnipa nga pala po, welcome sister sa yung presence. Si Marpa Melicano, welcome sister, barakillahu fik, mashallah. Medyo nakakaramdam talaga kami ng saya sa pagsisilbi sa inyo, sapagkat nakita namin ang inyong pagsusumikap, ang inyong presence, ang inyong interaction sa ating pag-aaral. So alhamdulillah, yan po ay isang nakakatulong para magkaroon po tayo ng lakas ng loob lalo at pagpapahalaga sa ating paksa. Alhamdulillah. Ganon din po kay Khadijah, barakallahu fik sister, si Sakin, Jazakillahu khairan. Si Munira Datumanong, my sister, mashallah, Jazakillahu khairan sister. Sa kay Fatima Baluyot, barakillahu fik, mashallah, Jazakillahu khair. Si Nurhata Kusin, syukran sister sa iyong presence. Si Nurhana, barakillahu fik. Si Shamsiya Kadir, syukran. Saan man kayo naroroon, alhamdulillah, pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam namin na may mga kasama tayo dito na OFW. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from COVID-19 and from any bad situation, no? Any disease. Pangalagaan kayo ng Allah and i-maintain ang inyong mga health. Sapagkat na alam natin, napakalayo ninyo sa inyong mga pamilya para kayo alagaan. So, protect yourselves and stay healthy always at stay home, no? Stay home always. So ganun din kay Shamsiya Kadir, Jazakillah khairan sister. Si Siti Hana Sumandal, syukran for your presence. Si Saura Dadtum, Jazakillah khairan. Si Fatima Melicano, so meron tayong Marfa at saka meron pa tayong Fatima Melicano, mashallah.
magkamag-anak o mag-ina yata ito. Jazakillahu khairan, sister. Si Sumaya bint Dawood, Jazakillahu khairan, sister. And of course, May Asakil, Barakillahu Fik, Jazakillahu khairan, mashallah, for your presence. At sa lahat po ng mga coming pa ng mga sisters online. So maraming salamat po sa inyong support, sa inyong presence. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. Alhamdulillah. To continue sa subject natin, mga kapatid, ayon kay Sahal bin Sa'ad radiyallahu an, na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Yom Khaybar, sa araw ng labanan sa Khaybar, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Ibibigay ko, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang flag bukas sa isang lalaki na mahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at mahal niya ang kanyang propeta. At ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta ay mahal din siya. Subhanallah, ang ganda naman, no? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, interesting masyado yung salita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at that moment, na mayroong isang lalaki na makikilala na ang kanyang pagkatao. Mismo na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagpalabas ng kanyang pagkatao na siya ay nagmamahal sa Allah at kanyang sugo, at siya rin ay mahal ng Allah at kanyang sugo. Allahu Akbar. Yan is something na hindi nakukuha ng sinuman, no? Kundi ang tao lamang na pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibibigay ko, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang flag sa kanya. At bubuksan ng Allah sa kanya ang panalo, ang tagumpay. So, pabatan na suyadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Ang mga tao at that time, yung mga sahaba na nakarinig, pinag-usap-usapan nila ng magdamag ng gabing yun. Kasi something na napakalaking bagay na ikaw yung bibigyan ng flag. At ikaw na yung lalaki na mahal ng Allah, mahal ng kanyang sugo. So, lahat ay nangangarap, no, na mapanalunan yung pagkakataon na yun na siya ay mahal ng Allah, na ma-announce sa napakaraming tao na si Pulan ay mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Falamma asbahu gadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullu yarju an yataha. At nung kinaumagahan, nagkatipon-tipon na sila, lumapit sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at bawat isa nag-expect, baka ako yun, baka ako siguro yung bibigyan ng flag. Subhanallah. So bawat isa nangangarap na masayang masaya, baka siguro ako. So nag-expect na ang bawat isa, no? Nandun sa tapat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa pagkakataong niyon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinanap niya si Ali bin Abi Talib. Mashallah, ang asawa ni Fatima radhiyallahu anha, na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mismong pinsan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Khalifatul Muslimin, ang ikaapat na Khalifatul Muslimin, al-Khulafa ar-Rashidin, leader of the believers, si Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Hinanap siya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi sa kanya, at that time, wala si Ali bin Abi Talib kasi meron siyang nararamdaman ng sakit sa mata. So, meron siyang karamdaman, meron siyang sakit kung kaya wala siyang sa ngayon. At nagpadala ng sugo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam para imbitahan si Ali at hikayatin si Ali na mag-attend sa gathering. At nung dumating si Ali radhiyallahu an, na meron siyang sakit sa mata, siya ay pinahiran ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang laway, o hinipan siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mata, at alhamdulillah on the spot ang si Ali radhiyallahu an nagamot ang kanyang mata. Allahu Akbar. Mashallah, isa yan sa karama ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na on the spot ay nakakagamot siya sa tulong ng Allah, at nagdua ang Rasul sallallahu alaihi wasallam para sa kanya. At nung nagamot na si Ali radhiyallahu an, naalis na rin ang sakit na kanyang naramdaman. That's the time, yun na yung moment na ibinigay sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang flag. Allahu Akbar.
ibinigay sa kanya ang plug at pinaalalahanan siya. Subhanallah. Ano kaya ang expectation, no, mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng mga sahaba? Parang mafe-feel natin yung saya at kagalakan na kanilang naramdaman na sila yung nabigyan ng raya, ng plug. Subhanallah. At that moment ay pinaalalahanan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam si Ali bin Abi Talib na siya ay humayo at tumungo na sa mga kalaban. No? Tumungo na sila sa mga kalaban. At bago pa makipaglaban, pinaalalahanan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam si Ali bin Abi Talib na bago ka makipaglaban ay dawahan mo muna sila. Subhanallah. No? Adu'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Allahu Akbar. Pagkatapos, instead na makipaglabang ka agad, ang turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam is to invite them first, no? Ganun ang pakikipaglaban ng Muslim. Instead na makipaglaban sa hindi Muslim, ang pinakaunang-una na dapat na gawin ng isang Muslim ay hikayatin sila tungo sa Islam. Na imbitahan sila tungo sa kabutihan. Na hikayatin, himukin sila tungo sa kaligtasan. Yun ang pinakamahalaga. Ang Islam hindi niya hangad na makipaglaban, na makipagpatayan. Hindi. Ang Islam itinuturo ang peace process, no? Ang makipagdialogo, ang makipag-usap. Hindi ka agad-agad ang nakikipag-usap ay mga baril. Hindi ka agad-agad ang solusyon ay pagkitil ng buhay. Yan ay hindi turo ng Islam na ganun kaagad ang solusyon. Instead, ang solusyon sa Islam is to invite them first, to have a dialogue with them. No? So, hikayatin mo sila, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Islam. At ipaabatid mo sa kanila kung ano ang kanilang obligasyon. Once they accept Islam, ipabatid mo sa kanila kung ano-ano ang kanilang mga obligasyon. Sapagkat, tingnan niyo mga kapatid na mga Muslim, fawallahi, sinusumpa ko sa Allah, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ang i-guide ng Allah, ang matauhan, ang magising, ang maunawaan ng isang tao ang Islam. Magising siya sa katotohanan. Tatanggapin niya ang Islam sa pamagitan ng pag-encourage sa kanya, sa panawagan sa kanya tungo sa Islam. It is better than the most precious thing in this world. Like camel at the time, red camel. Ang isa sa precious thing na owned by someone at that time is to have a precious red camel. No, so malaking bagay 'yun. Malaki ang halaga sa kanila. So, better than na nagkaroon ka ng most precious thing in this world na mag-guide lamang ang isang tao tungo sa Islam. Ang sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa lamang. If you remember, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, when Rasul sallallahu alaihi wasallam tumungo siya sa Taif, magdadawa sana siya sa Taif. Pero ano ang kanyang natanggap mula sa mga tao sa Taif? Sa part ng Saudi Arabia. Isa sa mga city doon sa Saudi Arabia. Malapit na yun sa Makkah. So, nanawagan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kaisahan ng Allah. Ngunit, ang ipinalit sa kanya ng mga tao, ang kasagutan ng mga tao sa kanya, ay ang pagbabatuhin siya ng bato. Ang mga hinimok, ang mga kabataan, ang mga tao na mababawang pag-iisip, at pinagbabato nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, na halos magkasugat-sugat ang mga paanan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinatamaan ng bato. Habang siya ay papalayo dun sa lugar na tinatamaan siya ng bato. Allahu Akbar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tingnan nyo ang
ang buhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagdadawa, na pinagtatabuyan ng mga tao, na samantalang kanyang dala ay katotohanan, na kaligtasan, na kabutihan, na paraiso para sa kanila. Ngunit ang ipinalit ng mga tao sa kanya ay ang pagbabatuhin siya. Allahu Akbar. So at that moment, kung may tao na hindi kayang tingnan ang sitwasyon na yan, papaanong hindi kayang tingnan ang sitwasyon? Kung matino ang pag-isip ng tao. Even ang mga malaika, hindi nila matitingnan ang sitwasyon na yan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why dumating ang Malakul Jabal, ang malaika ng mountain. Dumating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mag-offer sa kanya na paguntugin ang dalawang bundok sa sa pagitan ng mga taong ito at iipitin sila, no? Wawasakin sila sa pamagitan ng dalawang bundok. Paguntugin ang dalawang bundok na sila ay nasa gitna, nang sa ganun makita nila kung gaano katindi, kung gaano ang resulta ng pang-iinsulto, ang pagmamaliit sa isang nananawagan tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi biro ang isang tao na nananawagan sa kabutihan na siya ay sasaktan, na siya ay papatayin, na nangyayari sa panahon natin sa ngayon. Ang isang nagdadaawa, ang isang nagpapahayag ng kabutihan, siya pa yung sinasaktan, siya pa yung kinikitil ang buhay. So, inuutang ang kanilang buhay na dahil lamang sa sila ay nananawagan sa katotohanan. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan ay malaking kasalanan. Sa mundo pa lamang, ibibigay ng Allah ang karapat-dapat sa mga tao na nananakit sa mga taong nagdadaawa o nagpapahayag ng katotohanan. Tulad ng nangyari na ito sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung pinahintulutan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawasak na sila kaagad. Ngunit kung hindi man nangyari yan dito sa mundo, sa kabilang buhay ay malaking utang sila na pagbabayaran. Allahu Akbar. So ingatan natin mga kapatid, mga kababayan, unawain natin kung gaano kahalaga ang mga ulama, ang mga scholars, ang mga duat, ang mga nagpapahayag ng katotohanan. Hindi po pwede na basta ka lamang mag-social media at napakadali mong magsalita sa mga ulama, sa mga ustad, sa mga sheikh, na sila ay nagpakahirap magbasa ng Quran, na mag-intindi ng tafsir, na mag-intindi ng hadith. Ikaw ito na kaunti lamang pinag-aralan, sinasaktan mo sila through sa keyboard, na nagsisend ka sa kanila ng mga message o nagpaparinig ka sa kanila na nakakasakit ng kanilang damdamin. Huwag po nating gawin yan mga kapatid. Sapagkat ang taong madalas, ganyan ang ginagawa niya sa taong maalam, mananatili siyang ignorant. Mananatili, even though he or she is knowledgeable one, ay mananatili siyang ignorant. So, ingatan natin na makasakit tayo ng mga tao na ang kanilang ginagawa ay pagpapahayag ng katotohanan, ang pagpapalaganap ng katotohanan. We should give them respect, no? Mataas na pagtingin, mataas na pagkilala, no? So sa time na ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, muntik na ang mga tao sa Taif mamatay ng dahil sa ginawa nila na pananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nag-offer sa kanya ang malaika o ang angel of mountain na paguntugin ang bato. But ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang habag, sa kanyang awa, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang nation, sa kanyang umma, ano pong ginawa niya? Ano po ang kanyang ipinalit? Instead of mag-retaliate, bumawi, mag-revenge ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang ginawa, wag, sabi niya, baka ilalabas ng Allah mula sa kanilang mga inapo ang sasamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Tingnan nyo ang layo ng pangarap ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. But that aspiration o pangarap ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay humantong sa tinanggap ng Allah. Sa Taif ngayon, makikita mo napakadami o napakarami ng taong sumasamba sa kaisahan ng Allah. Subhanallah. Wala na yung mga taong nananakit sa mga ulama o sa mga nagdadawa. See, mga kapatid, hindi kinakailangan na pagka merong negative na mangyari sa iyo, mag-retaliate ka kaagad. Just let it na ang Allah na ang bahala sa kanila, no? Ang Allah nang bahala sa kanila na magbigay ng kung anong nararapat sa kanila. Basta't ang isang mu'min
kapag kapansarili natin na tayo nasasaktan, huwag tayo kaagad ang parang pag tinamaan ng ego natin, bawi kaagad tayo. Sinaktan niya ako pinaringgan niya ako, sige paringgan ko na rin siya. Sinaktan niya ako, sige sasaktan ko rin siya. So huwag po ganyan. Ang ugali ng isang Muslim, ang ugali ng Ibadur Rahman, na kapag sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila'y naglalakad, yamshuna alal ardi hauna, ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ang ibadur rahman, ang alipin ng rahman ng Allah na mahabagin, na naglalakad sila sa daan. Ito yung pag-ugali nila na sila ay mga humble, no? Mapagkumbaba. Na kapag ang mga jahil, mga ignorant people na mag-address sa kanila ng negative words o di kaya makitungo sa kanila ng bad action, ang ginagawa nila ay lumalayo, umiiwas. Ayaw nilang palitan yung mali ng another mali pa. Yung negative ng another negative. So ganun ang way ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat sa bawat mga Muslim ay gagayahin niya. Subhanallah. So makikita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang halaga ng pagdadawa dito sa hadith na ito, na iuna natin lagi ang pagpapahayag ng katotohanan na kaisahan ng Allah. Yan lagi ang i-promote natin, no? Kahit na sa panahon pa ng labanan, lagi pa rin ang pagpapahayag ng katotohanan ang mangunguna, instead na yung galit at puot, no, ng mananaig. Kundi ang mananaig dapat ay ang malawak na pangunawa, yung tama, yung katotohanan, yun muna ang ihayag natin. Huwag tayong pupunta sa bagay na mas magkakaroon ng malaking trouble, kundi as much as possible, we should maintain peace and order. So, alhamdulillah, napakalaki ng aral na nakuha natin, no, sa mga hadith na nabanggit natin. At bago natin babanggitin ang mga aral na yon, bigyan muna natin ng pagpapansin ng ating mga bagong pasok na mga kapatid, no, o di kaya mga di pa natin para kay Hafsa Hasan, jazakillah khairan sister, sa iyong presence. Si Helen Iskak, barakillah fik sister, at salam po sa family ninyo. At si Badria Sarahan Tahil, na jazakillah khairan sister. Si Roslyn o Joy Aninag Liwa, barakillah fik. At kay Mariam Lubay, mashallah, jazakillah sister sa iyong pagsali sa ating program. Ganon din kay Rahima Maulana, mashallah, jazakillah khair sister Rahima. So Juhara Hafsa Patyarka, barakillah fik sister, at salam din sa aking mga mahal na kapatid dyan, mashallah. Si Tarhata Pagital, mashallah, barakillah fik sa iyong presence, ukhti. Si Jahida bint Ahmad, barakillah fik sister, mashallah, at salam lang sa mahal nating ama dyan, no, ama ng da'wah, ng masigasig nating daiya. Barakallahu fikum jami'an. Gayon din kay Dikay Akip, jazakillah khair sis sa iyong presence, at sa mga hindi pa nabanggit, barakallahu fikum na jami'an. Alhamdulillah. So let us summarize lang natin yung mga aral na makukuha natin sa mga hadith at ayan na banggit natin, na unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang way ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang inuuna niya ang tauhid, ang kaisahan ng Allah. Pag nagdadawa tayo, lagi mangunguna ang kaisahan ng Allah, yung pagpapakilala natin sa Allah. Instead na pagpapakilala sa iba pang mga dapat na matutunan nila, of course, dapat nilang malaman, pero ang mangunguna is ang pagpapahayag kung sino nga ba talaga ang Allah, kung sino ang karapat dapat sambahin. Yan yung main na mission. Kasi maraming mga tao until now, they do not know really kung sino talagang lumikha, kung ano talaga ang kalagayan. Although kinikilala ng Allah, pero yung reality ng pagkilala sa Allah still na marami pa rin na mga tao na hindi nila napapakitunguhan ng Allah ng sang-ayon sa kung ano ang tamang pakikitungo. Ito ay hak ng Allah, rights ng Allah to worship Him alone. Na ang ginagawa natin should be ikhlas, should be dalisay lamang.
no, sincere para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gagawin na pagsamba. Kasi ayaw na ayaw ng Allah ang shirk. Yan ay kinamumuhian ng Allah nang ikaw ay gagawa pa ng bagay na merong pang isasama doon na maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung way ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan din yung way ng mga sahaba. Yan din yung way ng mga tabi'in. Ang mga sumunod sa sahaba at mga tabi'in, ang mga third generation, the best of this ummah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, the best of them are the sahaba. Then the next ay mga tabi'in, then ang mga tabi'in, the three generation, the best generation ng mga nauna o mga ninuno natin, yan din po ang lahat ng kanilang mga way. At sino man na sumusunod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is his way na nangunguna ang tauhid always. So after that, na ma-instill na sa kanila ang tauhid, that's the time na inform natin sila sa kung ano pa ang mga obligasyon. And after tauhid, yung salah, then yung zakah, then yung fasting, then yung hajj. So unti-unti pong ituturo natin sa kanila kung ano yung priority, kung ano yung dapat na unang-unang nilang malaman. Especially ang articles of faith, 6 articles of faith, then 5 pillars of Islam. Let them understand these things, no? So, ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pag-alaman natin bilang karagdagang mga aral lamang na ang mga sahaba ay nanatili sila sa way ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun din dapat ang ating way. At ang mga sahaba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nananabik talaga sila, no, sa anumang kabutihan, lagi silang nangunguna. No, na din napag-alaman din natin dito sa mga hadith na nabanggit na may mga tao talaga na mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at they love also Allah subhanahu wa ta'ala, but hindi ito alam ni numan. So bawat isa sa atin meron tayong relationship with Allah subhanahu wa ta'ala that no one knows, no, except us. Tayo lang nakakaalam. Hindi alam ng kasama mo how fearful you are, how pious you are. Even your family, even your wife or your husband do not know kung ano ba talaga ang reality ng iyong relationship with Allah. Kasi hindi lahat ng panahon ay pare-pareho tayo magkakasama na namomonitor natin ang puso ng bawat isa o ang isipan ng bawat isa. This is owned by Allah. Siya lang nakakaalam kung sino talaga ang tao na malapit sa Kanya, na mapagmahal sa Kanya, at sino rin yung taong mahal ng Allah. Yan ay hindi natin alam. That's why we should maintain humbleness. No? Yung pagpapakumbaba, lagi yan manatili sa atin kasi we do not know sino talaga ang mas malapit sa Allah. Sino ang mas mahal ng Allah? Sino yung muwahid? Sino yung sumasamba sa Allah na lahat ng kanyang ginagawa ay nilalaan niya para sa Allah, na walang halong riya, na walang halong pagpapakitang tao o pagpaparinig tao. So, alhamdulillah, nakita rin natin sa hadith na mga nabanggit natin ang pagiging mahinahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang pakikitungo, na talaga siya na ipinadala ng Allah bilang rahma to mankind. Rahma sa mankind, habag at awa sa sangkatauhan. Nakita natin ng kanyang pakikitungo na hindi niya hangad ng Islam ay lumaganap sa pamamagitan ng dahas, kundi sa mabuting pamamaraan, na higit palang mahalaga ang magabayan ang tao kaysa patayin ang tao. Subhanallah. Napakagandang turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na lagi tayong mabuti sa kapwa natin. Even ang kanilang faith ay not the same as ang kanilang faith, we should maintain good relationship with them. Na we should have a dialogue with them, makipag-usap tayo sa kanila, no? Dapat maintindihan natin ang kalagayan ng bawat isa. So ilan nito sa mga aral, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na nais ko lang na idagdag doon sa ating mga nabanggit, no? Especially sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So we hope na marami tayong napulot na aral sa
ating paksa sa ngayon. Alhamdulillah, napakaganda po ng paksa na napag-usapan natin at parang nare-refresh natin yung sinauna na life, no, ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, especially sa da'wa, na napakahalaga pala ng paggabay sa mga tao, yung pagdadawa sa mga tao. Kaya congratulations sa mga Islamic centers, sa mga nag-work sa da'wa, sa mga bibigay ng kanilang mga charity sa da'wa. So let us support da'wa. Let us spread peace. Let us spread Islam, yung teaching ng Islam sa tamang pamamaraan, with wisdom, of course, no? With wisdom, with knowledge, kasi nga yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na way ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in spreading truth na may kalakip na knowledge. Dapat sa isang daiya, dapat sa isang nangangaral, na i-maintain natin na tayo mismo ay nag-aaral. No? Hindi lang tayo nagsasalita ng salita, nagtuturo na ayaw nating mag-aral. No, ang knowledge is napakalawak. We should maintain listening to others, mag-research tayo lagi, magtanong tayo lagi, kasi ang kaalaman ay in-spread ng Allah sa bawat isa. We know, may alam tayo na hindi alam ng iba, may alam din ng iba na hindi natin alam. So, bawat isa ay kumuha ng aral sa kanyang kapwa. Sa pamagitan noon, magkakaroon tayo ng kaalaman lahat. Alhamdulillah. So maraming salamat mga sisters sa inyong presence, and may Allah subhanahu wa ta'ala increase our knowledge and make our faith more strong and firm sa kanyang kaisahan, na we hope na manatili tayo. We ask Allah subhanahu wa ta'ala na ma-maintain natin ang tauhid, na ma-maintain natin na kahit saan man tayo naroroon, kahit anong mangyari, na ang magiging last and final words natin dito sa dunya will be La ilaha illallah. Allahumma amin. Ibig sabihin nun ay walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, nag-iisa at walang katambal. And of course, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as our final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And by that, inshallah ta'ala, we hope na each and every one of us will die in a state of Islam and as a Muslim. Alhamdulillah. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay, sa inyong sabar, sa inyong pagsusumikap. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you sa inyong pag-spend ng oras, ng mga sandali, ng inyong yaman just to listen to this video sa ating lesson. Barakallahu lakum jami'an. Allahumma amin. Syukran po. And hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.